So hey, what's up everyone? This is your Queen Celeste, and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog or for today's video ay pag-uusapan natin ngayon dito sa aking episode of Braces 101. Ayan, we are going to talk about braces. So sabi ko nga sa inyo, magko-content tayo ng tungkol sa braces para ma-aware na din kayo, for awareness nung ibang nag-curious yung gustong magpa-brace sa mga susunod na panahon. Kung gusto ninyo, bahala kayo. So, ayan. Ano nga ba yung mga dapat nating i-expect after na makabit yung braces sa atin? So, maybe may magtatanong sa inyo kung masakit ba, kung naglalaway ba, kung nagkakasugat, paano kakakain, at ano-ano yung mga bawal. So, yun yung tatalakayin natin for today's vlog and for today's video. So, ano pang hinihintay nyo? Let's get started with our topic. So, ayan. Ano nga ba yung i-expect natin after ng braces? Dahil hindi nga lingid sa kaalaman ninyo, natakal ko na siya on my previous vlog. Ayan, yung hindi pa nakakapanood guys, panoodan nyo yan. Yan yung aking unang vlog about brace. Bakit ako nagpa-brace, andyan na. Kaya wala na magtatanong sa akin dito sa mga next vlog ko guys kung bakit ako nagpa-brace, dahil sinagot ko na. Panoodin nyo na lang, okay? Char. So, yun. Ano nga bang i-expect nyo after magpa-brace? Dahil nga nakapagpa-brace na ako before, ay alam ko na yung i-expect ko after. Hindi lang nung naka-brace kasi ako before, hindi pa ako masyadong vlogger. Kaya, hindi ko siya kinontent. And then, hindi ko pa alam kung paano i-overcome siya. Masyadong OA ako ng brace ko before kesa ngayon. Kasi ngayon, na-handle ko na talaga eh. Kumbaga, alam ko na may aangkla sa bibig ko. Kasi, kung mapapansin nyo guys, diba? Ayan, di kayo magsasalita. Oh. So, parang alam niyo yon, may something talaga na nasa ngipin ninyo kasi nakaangkla talaga siya guys, as in. So, yun, ang mga i-expect nyo talaga is una, pangingilo. Yun talaga yung unang mafe-feel nyo na talagang mangingilo yung mga ngipin nyo. And kung magtatanong kayo sa akin kung masakit, oo, lalo na, depende sa ngipin nyo, kung malala yung kailangan ayusin sa ngipin nyo, i-expect nyo na mas masakit siya. Pero kapag mild lang naman, kagaya sa akin, isang gap lang to, then konting small gap lang sa baba nito, hindi siya ganon kasakit. And ngayon kasi yung pain tolerance ko medyo mataas na dahil sa mga nangyayari sa aking pamumuhay. Tumatanda na tayo guys. Kaya yung pain tolerance ko tumataas na. So hindi siya ganon kasakit sa akin. Parang like 4/10. Pero dumadating din yung times na, lalo nung mga first week ko guys, eto, alam mo yung minsan matutulog ka, parang pakiramdam mo, yung ngipin mo gumagalaw. Parang nagkakalasan, na gumagalaw, na parang minsan mapapatingin ka sa salamin na baka wala ka ng ngipin. Ganon yung feeling at first guys. And then, tolerable naman yung sakit. Pero kung talagang sobrang, yung pain tolerance mo is mababa, masakit na masakit talaga siya, as in. And then, yon, pangingilo, as in mangingilo ka, ikinakabit pa lang yung, alam nyo guys, ikinakabit pa lang tong mga metal braces dyan. Pag kinabit siya, hindi siya masakit. Yung, pag nilagay na tong wire at saka nilak na with the rubber, dun mo na mafe-feel na, parang ang sakit ng konti ha. Yon, ganon. And then, kailangan mong isa lang alang na yung pagkain mo talaga. Kasi hindi ka makakabite eh. As in, hindi ka makakakagat. So, lalo na ako, for almost 2 weeks guys, puro noodles talaga yung kinakain ko, as in. As in, puro noodles. Pasta noodles, pansit canton, Lucky Me noodles, mga ganun ang kinakain ko. As in, talagang hindi ka makakanguya. Ang ginagamit ko lang guys na panguya ay eto, ngayon ha. Kasi hindi pa ako nakakakagat as in for 3 weeks. So, yung dulo ng
ano ko, yung bagang ko, thank you for my bagang, I love you bagang. Siya ngayon yung nagagamit ko ng slightly na panguya, pero as in nilo pa rin kasi talaga siya, hindi pa ako makabite. So, kung gusto mo talagang, kaya medyo na less talaga yung kilo ko ngayon. Pumayat po ako ng konti. Kung mapapansin nyo sa mukha ko, guys. Nag-slim ako ng konti kasi konti lang naman. Hindi sobra dahil walang makakapigil sa akin kahit braces pa yan ang kumain. Okay, masarap pong kumain. 'Di ba? Pero kahit naman noon pa na wala akong braces, konti-konti lang naman akong kumain pero mayat-maya. So, yun. Usually talaga dahil kailangan kong lamnan yung tiyan ko, lulunukin ko na lang talaga para mabusog ako. Kahit hindi ko nanguyain, lunok-lunok na lang, guys. Kaya lang, hindi mo na makakain yung like fried chicken. One time, bagong braces pa ako, sa taas pa lang. So, yung isang kapatiran ko, si Sarah, ang libre siya ng Jollibee sa ibang kapatiran namin, yan. Tapos si Rodney, padating naman siya. So, yung para sa akin, ibinigay ko na lang kay Rodney. Pero tinatry ko talagang kumain ng chicken, guys. Gusto ko talaga siyang nguyain. Kasi kapag lulunukin nyo lang siya, hindi nyo mafe-feel yung pagkain, diba? Pinipilit ko ngayon, hindi ko talaga manguya. Lalo na kung yung balat niya, yung crispy niya, hindi nyo talaga makakain, guys, yung crispy niya. Chicharon, chicheria, ayan, makakabawas sa inyo. At the same time, guys, yung pagbe-brace, makakatulong for your healthy living. Pero, healthy ba kumain ng pancit canton everyday? Noodles everyday? Diba? Cup noodles, ganun. Ganun yung mga kinakain ko for almost, hanggang ngayon, parang ganun pa. Hindi pa ako Nagra-rice na ako, guys, pero hindi ko ma-feel kasi hindi talaga ako makanguyang maigi. So, yun yung mga kailangan yung i-expect during nang naka-brace kayo. Siguro expect niya siya ng first to second week. Depende na lang sa tolerance nyo, guys. Lalo na kapag nagpa-adjust kayo nito, nako, yun yung another nating pag-uusapan. So, kung paano kumain, lunok-lunok na lang talaga, guys. Ganon, tiis ganda. Ginusto mo yan eh. Ayun. So, ano yung mga bawal? Bawal kang kumagat ng matigas. Yung mga crispy, bawal mong kainin, iwasan mo na. Like yung mga chicheria, yung mga... Mahilig pa naman ako dito sa bahay kapag a little boring ako. Yung parang pag naboboard ako talaga, guys. Mahilig akong umatngat ng sunflower seeds. Ngayon, tinatry ko talaga, hindi ko na makagat yung sunflower seeds. Ang alangan namang dito ko siya ikagat sa pinakabagang ko. 'Di ba? So, tapos isingit-singit pa siya. So, wag na lang. And then, kung nagkakasugat, actually, kinakailangan talaga, guys, meron kayong lip balm or petroleum jelly sa side nyo. Kasi in first 2 weeks ng pagbe-brace nyo, talagang magbibitak-bitak yung labi ninyo. Dahil hindi pa kayo sanay, so nagdadry siya. As in, nagdadry yung labi nyo, guys. Kaya as much as possible, i-lip balm nyo. Then, drink more water talaga. A lot of water ay kailangan kapag naka-brace talaga kayo. So, yon yung mga kailangan yung tandaan. And magkakaroon kayo ng singaw. So, natatandaan ko before, nung bago pa lang akong nagpapabrace, talagang singaw over there. Kasi, syempre, lalo kapag nagsasalita ka, kaya as much as possible, nung mga first 2 weeks, hindi talaga ako masyado nagsasalita. Ayaw kong may kakwentuhan, ayaw kong may kausap. Pag kami dito ni Rodney, good thing na lang na talagang nasa bahay ako. Kaya pag nasa church, medyo tahimik ako. And then parang first ko na hindi ako nakapag-back up, hindi ako nakakanta. Kasi una, mahihirapan ako. Tapos talagang masakit talaga siya. As in, para siyang namamaga. Ganon yung ngipin ko. Kaya kami dito ni Rodney, talagang senyas-senyas na lang ako. May nagtanong sa akin kung naglalaway daw ba. Actually, yung ibang mga nagpapabrace, naglalaway talaga sila. Pero, ako, nafe-feel mo kasi na parang pag nagsasalita ka, yung laway, parang nagiging mannerism mo kapag naka-brace ka, ganun. Yan, mahilig akong gumanon kasi feeling ko naiipon yung laway sa, basta dyan, ganun.
Is mahilig ako maganon kasi nagdadry yung lips ko. So, ganun yung mga i-expect mo kapag bagong braces ka, guys. And then, syempre, yung pagsasalita, mababago talaga. Lalo na yung first 1 to 2 weeks ko, guys. Talagang hirap na hirap pa ako kasi medyo namamaga pa siya. Feeling ko lang namamaga, pero hindi siya namamaga. Kasi ang nangyayari, nagtatighten na yung ngipin ko eh. So, gumagalaw na yung ngipin mo. Nagpo-formation na sila para mag-align yung teeth mo. Kaya, automatic talaga siya na feeling mo namamaga siya. Then, yung gums mo, talagang very sensitive yan. Kaya kapag nagtututbrush ka talaga, kailangan hindi mo siya madanggil. Kaya, bawal na gumamit ka ng toothbrush na, tawag dito, na matigas yung brush, yung bristles. Ano ba tawag doon? Basta alam nyo na yun. So, yun. Pero pag natutulog ako, napapansin ko naman, hindi ako naglalaway, guys. Kahit yung noon-noon pa, hindi naman ako naglalaway by the grace of God. Thank you, Lord. Kasi ang baho, no? Pagising mo sa umaga, yung unan mo, baho. Diba? So, yun. Yun lang yung mga i-expect nyo kapag kayo ay nagpa-brace. Ano pa ba? And kung meron kayong question, feel free na mag-comment sa comment section, guys. And then, itatry kong sagutin dahil na-experience ko naman na to before. So, madali na lang siya. Medyo, kagaya ngayon, parang kaya ko nang magsalita ng dire-diretso kahit naka-braces ako. Kasi, matagal na. So, pag in-adjust to next month, dun ko naman mapifeel yung first 1 week to 2 weeks ko na naman na masakit. Kasi ina-adjust siya hinihigpitan Lalo na kapag nag-power chain ako. Kasi ngayon, guys, yung, tawag dito, yung rubber nito, single pa, isa-isa pa. Tapos manipis pa lang yung aking wire. Kapag kinapalan na yung wire nito, tapos naka-power chain ka na, kasi kailangan ng higpitan para mag-close na unti-unti tong gap ng ngipin ko. Ay di mas masakit yun, mas malala yun. So, we'll see. Dahil ginusto mo yan, pagtiyagaan mo, pagtiisan mo. Ganun lang yun. So, kaya kung may mga tanong pa kayo, guys, feel free na mag-comment. Tatry kong sagutin. And then sa next vlog ko, guys, ay i-update ko kayo ano yung mga dapat gamitin nyo at gawin nyo kung paano nyo lilinisin ang ngipin nyo kapag naka-brace kayo. Dahil malaking pagbabago ang mangyayari. It will take time kapag nag-toothbrush kayo, naglinis kayo ng ngipin nyo na naka-brace kaysa sa walang brace before. So yeah, that's it. Hopefully ay na-enlighten kayo, meron kayong natutunan, 'di ba? Sa mga curious dyan at gustong magpa-brace, then sa mga susunod na panahon, kung kailan nyo gusto, at least, na kayo, alam nyo na, 'di ba? Kasi ako nung bagong brace ako, wala akong alam ano ba dapat gawin, anong expect mo, kaya parang naninibago ako, lalo na yung ngipin ko na parang, matatanggal siya, ganun yung feeling. So, hindi ko alam yun before. So, ngayon, 'di ba? May enlighten kayo. At least may nose kayo kahit papaano. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog na ito, guys. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Bye, everyone! God bless you all, and I love you with the love of the Lord. Mwah!